Ito yung case 1, slanting gabion. Ito yung case 2. Ito yung vertical gabion system. Titingnan natin kung anong mas maganda, yung case 1 o yung case 2. So, kumpara natin yung case 1 at saka yung case 2, mas matibay itong gabion system ay yung vertical gabion. Kaya lang yung factor of safety is mababa pa rin. Nasa 1.8. Hindi pa rin siya reliable. Pagka titingnan mo nga naman yung gabion, napakataas. So, hindi talaga applicable yung ganitong ori ng sistema. Kailangan po natin mag-isip ng ibang solusyon sa pag-construct ng kalsada sa ganitong ori ng sitwasyon. So dito nakikita natin mga kaibigan na very loose yung soil, masikip yung area, common sa Cordillera na malakas ang ulan. So ang ganitong ori ng sistema mga kaibigan ay hindi siya feasible. Itong gabion system, lalong-lalo na at napakataas. So may mga ibang option na pwedeng gamitin dito. Instead of riprap, pwede tayong gumawa ng tulay mula dito at saka dito. Ang isang option dito mga kaibigan ay i-excavate itong solid rock dito. Hindi ko kabisado yung lugar, pero sa tingin ko, ito yung isang option. Kung ayaw natin yung tulay, i-excavate natin dito sa earth side. Dahil dito ay nakikita natin na medyo solid rock. Subject pa rin ito sa further investigation kung talagang stable yung lupa. Otherwise, ang pinaka-best option is tulay ang gagamitin natin dito. Maiwasan natin yung pag-disturb sa lupa, sa existing natural soil. And then, pagka tulay ang gamitin natin dito mga kaibigan, ay mas reliable siya. Marami pang mga ibang paraan mga kaibigan, pero sa ngayon, iyan lang ang aking naisip na mga paraan aside from dito sa gabion system. Ang pinaka-point dito mga kaibigan, bago tayo mag-construct ng isang ganitong ori ng infrastructure, ay kailangan po natin pag-aralan muna mga kaibigan. As much as possible, mag-conduct tayo ng mga detailed analysis, detailed engineering analysis, para masigurado natin na feasible yung ating gagawin na proposal or solution. Site investigation, site analysis, at iba't ibang uri ng mga proposed possible solution. Sana yung mga concerned government agency na nag-implement ng ganitong uri ng projects or infrastructure ay kailangan nilang bigyang diin yung design engineering aspect ng mga projects bago i-start yung actual construction para hindi masayang ang pera ng gobyerno. Hanggang dito na lamang mga kaibigan at abangan ulit ang mga susunod na mga videos. Salamat po.